Naku, patay nga. Natatanawan ko ng mga part yun, nilabasan ng mga naka-big bike na yan, no? Aahon tayo mga part. Oh, parang mabibiting si Blossom. Oh. Ayun, kaya pala mahirap dito mga part yan, no? Kaya mahirap para sa mga nagbabike. Yan, ako po. Okay, mahirap nga to. Teka lang, seryoso lang muna ako mga part, ha. Oh, parang mabibitin si Blossom, ha. Ang tarik mga part. Promise, sa totoong buhay, ang tarik. Okay, recording. Sa palagay ko sa looban tayo pinadaan mga part. Sa looban to eh. So hindi ko alam kung saan ang lalabasan nito. So, dire-diretso lang tayo, parang lumabas tayo sa highway tapos pinapasok ulit tayo sa looban. Tapos parang babaybayin natin ulit itong pinakatabihan ng lawa ayon dito kay Google Maps. Tapos wait lang, titingnan natin kung saan ang diretso. Tapos aakyat ulit tayo. Pero siguro ang lalabasan nito ay kung hindi ako nagkakamali ay highway na. So parang pinaka-barangay road dito mga part, pinakalooban. Itong kanan natin mga part ay natatanaw ko yung lawa ng Taal mga part. So diretso lang tayo. Okay, recenter. Okay, ayun. Agoncillo pala ito mga part, itong ating napasukan. So welcome, Agoncillo, Batangas mga part. Wow, ito pa oh, baywalk pa din to. So ibig sabihin lahat ng mga bayan or mga barangay dito na nasasakop dito sa lawa ng Taal mga part ay puro may mga baywalk. Ang ganda. Siguro nga kagaya ng sinabi ko kanina ay itong buong paikot ng Taal ay may mga may mga baywalk na pwede mong iloop mga part. Subukan natin gawa ng sunod na sa banda-banda dyan na vlog, yung ikutin natin yung buong lawa ng Taal. Titingnan natin kung magkakadugsong yung mga baywalk dyan. Uy, niligaw na tayo ni Google Maps. Okay, diretso nga tayo dito. Parang kakaiba itong dinaanan natin Parang nalito si Google Maps umikot. Okay, diretso lang tayo. 37 minutes bago natin marating ang Black Wall mga part. I-experience natin ang ahon doon. Sa mga nakikita ko mga nakabike na nakakaya nilang ahunin yun, napakatarik doon. Pero napaka solid mga part ng ng itaas. Kaya yun ang gustong-gusto kong puntahan para may pakita ko din sa inyo mga part. Sabay-sabay nating i-experience mga part kung ano ang makikita natin doon. Ayun. Itintinigilan dati natin. Gawa ng kanyang pinaka baywalk niya Okay, titigil lang tayo mga parta. Tuturo ko lang sa inyo pinanggalingan natin kanina. Ayun, doon tayo. Doon tayo banda sa kabilang yun mga part. Dito sa parting ito ay mas madami yung pinakapalaisdaan mga part. Tapos ewan ko lang kung nakikita ninyo, napapansin niyo yung mga ang daming ibon na lumilipad. Hindi ko mawari kung mga tagak baga o anong klaseng ibon na ayun, naglilipad. Ang dami. Okay, diretso tayo, papalapit tayo, napapalapit mga part sa Bulkan Taal.
So yun ang tinuturong daan natin papunta doon sa Blackwall mga part. Kung hindi ako nagkakamali, itong pagkanan ay may tulay, tapos ay ito na nga tulay, tapos pakayat na, saltik na nga ako nito mga part. Papalaban tayo. 3 bars na lang ang ating gasolina mga part. Sa palagay ko naman eh kaya pare, abot makarating tayo doon. Kasi 18 minutes na lang naman eh. So hasalida lang tayo mga part. Medyo mahina na kasi ang hatak ni Blossom. At hindi ko pa siya maintenance. Kaya yun, medyo nabibiti ng konti dito sa pahon. Kaya kailangan nating sumalita. Kaya biglang bumagsak yung ating gasolina, naging 2 bar na lang, 2 bars. Yan. So may mga nakakasulubong na tayo mga riders na galing na doon mga part. So ito na, natatanaw ko na. O titigil lang tayo saglit, tapos diretso na tayo. Ayun, okay. Ito na yung mga part. O, papakita ko lang sa inyo. Tigil lang tayo dito. Ayan, I love Boso Boso. Tapos yan, pinakamaganda dyan, yung Bulkantal. So yan ang mga part ang itsura ng Bulkantal ngayon. Yung dating abo ang kulay ay ngayon puro mga mga puno na, namemerde na. So yun na lamang mismong pinakamalapit sa mismong bunganga ng bulkan. Yun na lang yung natitirang kulay abo. Ayun, diretso tayo. Skis lang po na isa. Ayun, diretso na tayo mga part. Welcome to Barangay Gulod, Laurel, Batangas mga part. So medyo parang liblib ang itsura dito, pero maganda naman ang kalsada mga part. So ito na din niya yung nadaanan natin nung nagpunta tayo sa Simbahang Bato. So ito din yung way. So baka nga kung di tayo nagkakamali nadaanan natin yung Blackwall dati. Pero titingnan natin. Ito yung arko. Dati ginagawa yung kalsada dito, pero ngayon okay na. Ay abot lang doon ang okay na. Yan, ganito pa din yung kalsada dito. Naglalaguto ka na si Blossom. Kailangan na talaga itong matinding makeover ni Blossom. Hindi na siguro nyo nakikita, pero sa bandang unahan mga part ay natatanaw na yung Tagaytay. Diretso tayo. Parang kung di ako nagkakamali ay parang papasok ulit ito, yung parang looban. Kasi doon tayo pinadaan ni Google Maps. Pero nung tayo pumunta sa Simbahang Bato, dito din naman. So magkakalapit lang naman siguro yung daan papuntang Simbahang Bato at saka dun sa Blackwall. Ang tanong lang ay ano kayang barangay ang nakakasakop dun sa Blackwall. Ayun, abot pala dito yung sirang daan. Makakadaan kaya ang Ate, kaya pwedeng dumaan ng motor? Kaya din diretso. Diretso na po. Sige po, thank you po. Yung ginagawa mga part dito ang daan. Kaya pala meron ako nakitang road close kanina, pero may mga dumaang nakamotor, kaya sumunod na din ako. Yung ginagawa dito, pwede ang motorsiklo. Pikiraan po. May daan naman motor. Pero kahit hindi ako taga dito. Pero okay naman, may nakakadaan naman. Ang tanong lang mga part,
isa pang katanungan na dapat sagutin. Malalaman natin mamaya saan tayo papadalin pabalik ni Google Maps. So ito na nga mga part, ito na yon. Kagaya na sinabi ko kanina, yung diretso mga part, itong diretso ay papunta sa Simbahang Bato. Yan o, papakita ko lang sa inyo. Simbahang Bato, this way, diretso doon. Tapos ang tinuturo papuntang Blackwall dito mga part. Isa nga lang ang way oh. Naku, entrada pa lang ay ano, paahon na. Parang mahihirapan tayo dito ah. Pero yung mga nakabike mga part, kayang-kaya tong ahunin. Entrada pa lang nun eh, ano na agad ah. Kailangan ay maging alisto tayo. Dahil pakiyat itong mga part. Medyo kagaya nabanggit ko kanina, medyo mahina na yung hatak ni Blossom, lalo na sa ahon. Hindi ko pa napapalinis sa panggilid. Kaya yun, apektado yung ano, kanyang arangkada. Basta ramdam ko na ano, mahirap tumaas. Mahirap ang ahon para kay Blossom. Kaya kailangan na salida. Okay, welcome Barangay As Is dito sa Laurel mga part. So nag-stop over ako mga part dito sa may pinaka-kurbahan ito. Pero kakonti naman ang ano, ang dumadang, kaya safe naman dito. So nagpalit lang ako mga part ng battery ng ating camera. At ayun, nalobat na ano, nag-stop na, kaya ayun, tumigil ako dito ng biglaan. So ito na mga part yung ano, hindi ko nga pala na-video pa. Kagaya sinasabi ko dati na ano na yung ating ano, mga lobo na yung ating mga dating battery. So nakabili ako ng dalawa nito mga part. Yan, ito Telesin. Hindi ako makabili mga part noong ano, noong GoPro mismo ang tatak, kasi may kamahalan. Kaya ayun, tsaga-tsaga tayo sa ano, sa gantong Telesin. Pero itong Telesin mga part ay gawa para sa ano, sa GoPro. Kaya okay na okay. Mas mura ng konti. Siguro nasa ano, 600 plus ang isang battery. So ano, kadadating lang nung isang araw. Kaya ayun, tama-tama, nagamit agad natin. So kaya nga pala hindi ako nakapag vlog nung isang linggo mga part, ay dahil nga ito, wala tayong magamit na battery. Kaya ayun, kinakailangan pa nating intayin yung ano, pagdating nitong bago nating battery bago tayo makapag vlog ulit. So salamat at ano, ayun, nakarating din. Ayun, diretso tayo, diretso ang buhay. Lapit-lapit na ito mga part, 5 minutes na lang buhat dito sa lugar na to mga part. Medyo ano, nararamdaman ko mga part na lumalamig kasi wait lang, tingnan natin kung saan ang daan. Ayun, kakanan, ayun. Yan, alam niyo ba mga part kung bakit ko nasabi na lumalamig yung pakiramdam o yung lumalamig ang simoy ng hangin ngayon? Kasi kita niyo yan, no? Yung bundok sa unahan na yan mga part, ewan ko lang kung napapansin nyo, pero ayan na yung mga part, yung Tagaytay. Malapit tayo sa Tagaytay ngayon. Hindi pa ako nakakabalik ng Tagaytay. Siguro ngayong bakasyon ay pupunta tayo dyan at isasama natin si Mami, mamasyal kami dyan. So parang matagal ko ng plano yun na hindi matuloy-tuloy. Isasama ko si Mami sa Tagaytay, magpapalamig kami kahit na tag-ulan na ngayon. O diretso lang tayo. Ayun, naku, patay nga. Natatanawan ko ng mga partyo, yung nilabasan ng mga naka-big bike na yan, no? Aahon tayo mga part. Ibig sabihin yung mga naka-big bike ay galing doon. Naku, sana naman okay ang daan dito mga part. Kasi nga kagaya nung kanina nung part 2 na to mga part, siguro part 2 na nga to. Kasi medyo mahaba-haba na yung vlog natin. Yung kanina yung nasa Santa Teresita tayo.
dun sa may checkpoint, napansin nung pulis na nag-checkpoint sa atin na medyo parang bumubuka na yung ating gulong. So sana sunod na biyahe natin ay nakapagpalit na tayo ng bagong gulong mga part. So ipaprayo ko yon. So matapos nito ay wala muna tayong biyahe. So atin munang ipa-priority na mapalitan tong ating gulong. Unang tuli na siguro kasi yung unahan ay medyo gano'n na din, pangit na. Oh, ito na mga part. Kung di ako nagkakamali, dito na nagsisimula yon. Medyo lumusong lang na konti para siguro bigyan ng salida. Yan, pataas na nga ulit itong mga part. So, hindi ko na siguro ito ikakat mga part kasi 3 minutes na lang naman. So ito na, nagsisimula ng ahon mga part. So dito sa parting ito ay may mga bahayan pa. Sa mga napapanood ko mga part, ay ang parting ito ay yung ang parte ng may black wall ay parang kabundukan. O tingnan natin, parang pero parang hindi naman. Parang yung nadaanan lang natin yung parang pinagparkingan namin nung kami pumunta ng Camp Simaya. Pero matagal ilang taon na nakakalipas dun mga part. Hindi ko na din naman matandaan. Parang lang, may kamukha lang. As natin mga part ay 9:55 ng umaga. Pero may kalamigan kahit na tirik yung araw sa ating likodan. Diretso lang tayo. Hindi ko na ito puputulin. So ito din naman yung kailangan yung makita. Wow, taka muna. Ang ganda naman yan bangka. Magiging pasyalan yan kung di ako nagkakamali. So yung mabalik tayo. Yan, 1 minute na lang pala. So ito na yung hindi ko lang sigurado mga part kung alin yung talagang perfect na spot dito sa Black Wall. Pero halos kaano na natin ang yung Sky Ranch. Halos ka-level na natin tingnan natin kung ano yung mismong pinaka-spot ng Black Wall dito. Malapit na tayo mga part, 1 minute na lang. So hindi ko na ito ikinat mga part. At para alam ninyo kung ano yung mga nadaanan natin dito, para may idea kayo. So sakaling magustuhan ninyo na pumunta dito. So dito sa parting ito mga part ay medyo okay pa kasi nanggaling nga tayo sa ahon. Pero dito ahon na naman. Ayun, ahon niya ito mga part. Parang mabibitin si Blossom. Ayun, kaya pala mahirap dito mga part yan Kaya mahirap para sa mga nagbabike. Yan ako po. Mahirap nga to. Teka lang, seryoso lang muna ako mga part ha. Parang mabibitin si Blossom Ang tarik mga part. Promise sa totoong buhay, ang tarik. Paano kaya ito pabalik? Oh my God, thank you Lord. Taasan natin mga part, grabe naman yun. Diretso pa. Habang tayo ay namamahinga dito, ay mungkot lang tayo na konti dito mga part. At ayun, mag-aalmusal tayo. Hindi pa tayo nakapag-almusal. Kape lang ang ang aking nainom kaninang umaga. So kagaya dati, baon tayo ng pagkain natin para at least kahit paano makatipid tayo sa biyahe natin. So ang ating itindihin lang ngayon ay gasolina pabalik. So dito muna ako mga part. At yun, mag-ana muna tayo.
magme-merenda. Merenda na pala to, hindi ito almusal. Kasi 10 AM na ng umaga. Kanina habang nakatigil ako mga part, merong rider na tumigil dito kasama yung kanyang siguro jowa. Tumigil dito sa parting ito at nagpicture. Tingnan ko lang kung maganda dito ang view. Makapag-picture din tayo. Okay nga, maganda dito. Wow! Napakaganda. Bibihira lang nadaan dito mga part. Tabi-tabi po. Napakaganda dito. Kitang-kita yung Bulkan Taal mga part. Naririnig yung mga part yan. Nawala yung tuko. So ito mga part. Yun na yung Sky Ranch. Konting-konti na lang ay andun na tayo sa Tagaytay. So siguro kung di ako nagkakamali, pag diniretso ito ay ang lalabasan nito ay Tagaytay na. So yan na yung matataas na bundok na yung mga part na nakikita nyo, Tagaytayan. Tapos ito na nga yung Bulkan Taal mga part. Na ayan, sa ngayon ay yung pinakagitna na lang yung may malapit sa pinakabunga nga yung kulay abo. Pero halos lahat ng ito nasa may tagilidan ay ano na siya mga part, kulay green na. Ayun, nakakalula ang lalim dito mga part. Balik na tayo at siguro pahinga lang na konti at diretso biyahe na tayo mga part. Ano bang oras na? Alas 10 na ng umaga mga part. So estimated na oras makakauwi tayo sa bahay mga alas 12 ng tanghali. So okay na yun, diretso bahay na tayo. At ayun, sa bahay na tayo kakain ng tanghalian. Okay, Blossom. Salamat palagi dito sa ating motorsiklo na si Blossom. At talagang lagi tayong sinasamahan sa ating mga paglalakbay na ginagawa.